like and share, subscribe. Nagsimula ang kwento bilang tugon sa pandaigdigang pagtaas ng mga pag-aari ng demonyo, muling binuksan ng simbahang Katoliko ang mga paaralan ng exorcism upang sanayin ang mga pari sa rite of exorcism. Bagamat ipinagbabawal ang mga madre na magsagawa ng exorcism, kinikilala ni Padre Quinn na mga regalo ni Sister Anne, kabilang ang empatiya sa inaalihan ng mga biktima ng mga demonyo, at pumayag na sanayin siya. Itinulak sa espiritual na frontline kasama ang kapwa mag-aaral na si Father Dante. Natagpuan ni Anne ang kanyang sarili sa isang labanan para sa kaluluwa ng isang batang babae, si Natalie, na pinaniniwalaan niyang sinapian ng isang demonyo. Si Anne ay dumadalo sa mga klase, laban sa nagsisimulang mangyari sa kanya ang mga nakakatakot na pangyayari, edad na, may nagmamay-ari na pasyenteng lalaki na kapag siya ay nakulong sa kanyang silid. Gayunpaman, nagpatuloy si Anne sa kanyang paghahanap, nagsisiya na mamatay, at ng isang babae na pinalaya mula sa institute. Tinulungan ni Anne na paalisin ang problemang kapatid ni Dante. Tila matagumpay. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng pamunuan ng paaralan at ng Cardinal kinaumagahan na nagpakamatay ang babae. Malungkot na naisip ni Anne na babalik siya sa dati niyang kumbento bilang tugon sa trahedya. Gayunpaman, dumaan si Dante at sinabi na si Natalie, na gumaling at umalis sa paaralan, ay nagkaroon ng relapse at malamang na ipadala sa Vatican bilang isang terminal case. Kinumbinsi niya itong pumasok sa paaralan kasama niya at paalisin si Natalie. Laking gulat ni Anne nang malaman na si Natalie ay ang kanyang sariling anak na babae, na ibinigay ni Anne para sa pag-aampon ilang taon na ang nakalilipas noong siya ay nagdadalang tao bilang isang teenager. Ang paghihirap ng pag-abandona ay naging sa kalaunan, iniwan ng demonyo si Natalie na nahulog sa isang demonyo. Timpalaan siya ng pamunuan ng paaralan ng isang akademikong fellowship sa Vatican. Gayunpaman, habang nasa isang taxi, nalaman ni Anne na ang driver ay ang matandang lalaki na nangharas sa kanya sa ilalim ng impluwensya ng demonyo. Huminto ang taxi sa kalye, habang ang driver ay umungol at sumusugod sa kanya. Maraming salamat po sa panonood.